Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos, isang doktor na may 35 taon ng karanasan at ngayong araw, tatalakayin po natin ang paksang ang 3 mapanganib na oras ng paliligo para sa mga nakatatanda. Mga minamahal kong lolo at lola, may isang bagay na bumabagabag sa aking isipan sa loob ng maraming taon. Maraming mapanganib na aksidente sa mga nakatatanda ay hindi nangyayari sa kalsada o sa hagdanan, kundi sa loob mismo ng kanilang mga tahanan. At ang pinakanakababahala para sa akin ay ang katotohanang karamihan sa mga aksidenteng ito ay nangyayari sa isang silid na inaakala nating pinakaligtas sa lahat ang banyo. Maaring hindi kayo maniwala, ngunit ayon sa statistics ng Japan Gerontological Society, mahigit 13,000 kaso ng pagkamatay ang nangyayari sa banyo bawat taon at karamihan dito ay nasa edad 60 pataas. Dito sa Pilipinas, hindi pa kompleto ang ating datos, ngunit napapansin sa mga ospital sa iba't ibang rehiyon at maging sa mga malalaking lungsod ang taunang pagtaas ng mga kaso ng pagkahimatay, bigla ang pagbaba ng blood pressure at stroke habang naliligo. Ang nakakatakot ay marami pa ring pamilya ang nag-aakala na nadulas lang ang kanilang mahal sa buhay. Ngunit kapag sinuri ng doktor, iba pala ang tunay na dahilan. Hindi dahil sa madulas na sahig o dahil sa sabon, kundi dahil sa paliligo sa maling oras na nagiging sanhi ng biglaang pagbabago ng blood pressure sa loob lamang ng ilang segundo. Isang maling oras lang, ang panganib ng pagkahilo, pagbagsak o pagkahimatay sa banyo ay maaaring tumaas ng 3 hanggang 5 beses. At ang mas ikinababahala ko ay karamihan sa inyo ay hindi alam na naliligo pala kayo sa mga mapanganib na oras. Mayroong mga lolo at lola na naliligo ng maaga sa umaga para gumaan ang pakiramdam, ngunit makalipas ang ilang minuto ay nahihilo at humuhuning ang tainga, kaya napapakapit sa pader. Mayroon namang naliligo sa gabi para makatulog ng mahimbing, nang hindi alam na iyon ang oras na pinakamahina ang katawan at pinakamabagal ang reaksyon ng puso at mga blood vessel. Mayroon ding iba na pagkatapos kumain ay agad naliligo dahil sa pakiramdam na naiinitan. Ang totoo, sa oras na iyon, ang puso ay nagsusumikap na mag-pump ng dugo papunta sa tiyan, kaya nagkukulang ng dugo sa utak at madaling mahimatay. Naiintindihan ko na maraming abala sa pagtanda. Gusto lang nating maging malinis at komportable ang katawan, ngunit kung minsan ay humaharap tayo sa mga panganib na hindi inaasahan. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Ngayon, hindi lang panganib ang pag-uusapan natin. Tutulungan ko kayong tukuyin ang 3 pinakamapanganib na oras ng paliligo para ganap ninyong maiwasan. Kasabay nito, ibabahagi ko rin ang 2 golden hours kung kailan ang paliligo ay nagdudulot ng maraming benepisyo sa kalusugan. Mula sa mas magandang sirkulasyon ng dugo, mas maginhawang pakiramdam sa mga buto at kasukasuan, hanggang sa mas malalim at mahimbing na tulog. Hindi lang iyan, nais ko ring ibahagi sa inyo ang isang mahalagang kaalaman na kailangan ng bawat senior citizen. Ang sikreto sa pang-araw-araw na pangangalaga sa katawan sa pamamagitan ng tamang pagkain, magaang ehersisyo, at pag-aayos ng mga nakasanayan upang maging mas malambot ang mga blood vessel, mas malakas ang puso, at mas matatag ang blood pressure. Dahil kung iisipin ninyo, ang paliligo sa tamang oras ay isang bahagi lamang. Ang ating pangmatagalang kalusugan ay nakasalalay pa rin sa kung paano natin inaalagaan ang ating katawan araw-araw. Kaya, mga lolo at lola, ano-ano ang 3 pinakamapanganib na oras ng paliligo? Bakit ito lubhang mapanganib sa kalusugan ng mga nakatatanda? At paano maligo ng ligtas habang nakakaramdam pa rin ng ginhawa? Ngayon, sisimulan na natin ang unang bahagi. Naniniwala ako na kapag napanood ninyo ang video na ito hanggang dulo, malaki ang maitutulong nito sa inyong kalusugan at kapayapaan ng isip. Unang bahagi, bakit madaling mapahamak ang katawan ng nakatatanda habang naliligo? Mga lolo at lola, bago ko sabihin ang 3 pinakamapanganib na oras ng paliligo, nais ko munang ipaunawa sa inyo ang isang napakahalagang bagay. Ang ating katawan pagsapit ng edad 60 o 70 ay ibang-iba na kumpara noong tayo ay bata pa. Parehong gawain ng paliligo, ngunit magkaiba ang reaksyon ng katawan ng bata at matanda. Dahil sa mga tahimik na pagbabagong ito, nagiging mas mapanganib ang paliligo nang hindi namamalayan ng marami. Sa bahaging ito, ipapaliwanag ko sa simple at madaling paraan kung bakit napakasensitibo ng inyong katawan sa pagbabago ng temperatura ng tubig o posisyon sa loob ng banyo. Una, ang mga blood vessel ng nakatatanda ay mas matigas at hindi na gaanong nababanat.
Isipin ninyo na ang mga blood vessel ay parang mga tubo ng tubig sa bahay. Noong bata pa tayo, malambot at nababanat ang mga ito, tulad ng mga bagong tubo. Kahit malakas ang agos ng tubig, kaya nitong i-handle ang pagbabago ng pressure. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang pader ng mga ugat ay nagsisimulang kumapal at tumigas. Ang kakayahang bumalik sa dati ay malaki ang ibinabawas. Ayon sa pag-aaral ng American Heart Association, ang elasticity ng blood vessels sa matatanda ay bumababa ng 40% hanggang 60% kumpara sa mga bata. Ibig sabihin, sa sandaling magkaroon ng biglaang pagbabago ng temperatura habang naliligo halimbawa, ang malamig na tubig ay nagpapasikip ng ugat at ang mainit na tubig ay nagpapalawak nito, hindi agad makasabay ang katawan. Agad kayong makakaramdam ng pagkahilo, panlalabo ng paningin, o pakiramdam na hindi matatag. Sa mga bata, mabilis mag-adjust ang blood vessels, ngunit sa matatanda, ang reaksyong ito ay napakabagal at mahina. Ikalawa, mas mabagal ang reaksyon ng autonomic nervous system ng mga nakatatanda. Kinokontrol nito ang tibok ng puso, blood pressure, paghinga, at balanse ng katawan. Pagkatapos ng edad 60, ang paggana nito ay bumababa ng halos 40% kumpara noong kabataan. Ito ang dahilan kung bakit kapag yumuko kayo para sabunin ang paa at biglang tumayo, nahihilo na kayo o nagdidilim ang paningin. Pagpasok sa banyo, ang biglaang pagbabago ng temperatura ay lalo pang nagpapabagal sa reaksyon ng nervous system. At iyon ang sandali kung kailan madaling mangyari ang aksidente. Ikatlo, ang kakayahan ng katawan na i-regulate ang temperatura ay humihina sa pagtanda. Sa madaling araw, ang natural na temperatura ng katawan ay nasa pinakamababang antas. Kung maliligo kayo agad sa oras na ito at mabuhusan ng malamig na tubig, maninigas ang buong katawan. Bibilis ang tibok ng puso para panatilihing mainit ang katawan at sisikip ang mga ugat para hindi mawala ang init. Sa kabilang banda, sa gabi, ang katawan ay nagpapahinga at unti-unting bumababa ang temperatura para maghanda sa pagtulog. Kung maliligo kayo ng maligamgam na tubig sa oras na ito, masyadong lalawak ang mga ugat at kailangang magtrabaho ng husto ang puso para mag-pump ng dugo. Ito ang dahilan kung bakit maraming lolo at lola na naliligo ng gabi na ay nakakaramdam ng hirap sa paghinga, malakas na kabog ng dibdib, pamumutla, at minsan ay pagkahimatay. Ikaapat, ang ating katawan ay may sariling biological rhythm. May oras na malakas, may oras na mahina, may oras na mataas ang blood pressure, may oras na mababa. Kapag naligo kayo sa oras na ang katawan ay nasa pinakamahinang yugto at pinakamabagal ang reflexes, ang panganib ng pagkahulog, pagkahilo o pagkahimatay ay maaaring tumaas ng 3 hanggang 5 beses. Ito ay naitala na sa maraming pag-aaral tungkol sa mga nakatatanda sa Japan, South Korea at mga bansa sa Europa. Alam kong may mga magtatanong, matagal ko nang ginagawa ito, wala namang nangyayari. Ngunit mga lolo at lola, ang katawan sa edad 60 ay hindi na katulad ng sa edad 30. Ang mga pagbabagong ito ay dahan-dahang nangyayari sa bawat taon kaya hindi ninyo napapansin. Kapag nagkaroon na ng problema, lahat ay nangyayari ng napakabilis at hindi inaasahan. Iyon ang dahilan kung bakit sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa sarili ninyong katawan, maiiwasan ninyo ang maraming aksidente. Dahil kapag alam natin kung paano nagre-react ang katawan, malalaman natin kung kailan ligtas maligo at kung kailan dapat iwasan. Ngayon, tutungo na tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang 3 mapanganib na oras ng paliligo na dapat iwasan ng mga nakatatanda kahit na ilang minuto lang. Patuloy po kayong manood para hindi makaligtaan ang impormasyong maaaring magligtas sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Ikalawang bahagi, ang 3 pinakamapanganib na oras ng paliligo para sa mga nakatatanda. Mga lolo at lola, matapos nating maunawaan kung bakit madaling mahilo, mawalan ng balanse, at mabagal ang reaksyon ng katawan ng mga nakatatanda habang naliligo, ngayon ay dadako na tayo sa pinakamahalagang bahagi. Ito ang 3 oras na dapat iwasan ng mga senior citizen na pumasok sa banyo. Hindi para kayo ay matakot, kundi para maging maingat kayo sa pagprotekta sa inyong sarili araw-araw. Maraming aksidente ay hindi dahil sa madulas na sahig o sabon, kundi dahil sa mga oras na ito na tila walang panganib. At ang nakalulungkot, karamihan sa inyo ay hindi alam na naliligo pala sa pinakamapanganib na oras para sa kalusugan. Ating isa-isahin ang bawat oras. Unang mapanganib na oras, 30 minuto hanggang 1 oras pagkatapos gumising. Mga lolo at lola, ang madaling araw ay isang napakasensitibong oras para sa katawan. Matapos ang maraming oras na pagkakahiga,
Ang ating circulatory system ay mas mabagal, hindi pa stable ang blood pressure, hindi pa normal ang tibok ng puso, at medyo matigas pa ang mga blood vessel dahil sa mababang temperatura ng katawan. Mayroon ba sa inyo na nakaranas ng pakiramdam na pagbangon pa lang sa kama ay parang lumulutang ang ulo at medyo nagdidilim ang paningin? Iyan ay isang malinaw na senyales na hindi pa sapat ang dugo na umaakyat sa utak. Para sa mga bata, baka bahagyang discomfort lang ito. Ngunit para sa mga nakatatanda, ito ay senyales ng biglaang pagbabago ng blood pressure na hirap ng habulin ng katawan. Kung sa sandaling iyon ay papasok kayo sa banyo at bubuhusan ang sarili ng tubig, dalawang sunod na shock ang mararanasan ng katawan. Isang shock sa loob dahil sa pagbabago ng blood pressure mula sa pagkakahiga patungo sa pagtayo. At isa pang shock sa labas dahil sa epekto ng temperatura ng tubig sa mga blood vessel. Kapag halos sabay itong nangyari, hindi makasabay ang katawan. Marami ang nakakaramdam lang ng bahagyang pagdidilim ng paningin bago bumagsak. Sa katotohanan, maraming kaso na naitala ang mga doktor tulad ng nangyari kay Lolo Kiko mula sa Batangas na aking nakausap. Kagigising lang niya, naligo agad para gumaan ang pakiramdam, ngunit muntik na niyang ikapahamak. Hindi pagising ang katawan, matigas pa ang mga ugat. Mabagal ang autonomic nervous system at ang pagiging kampante sa maagang paliligo ang nagpataas ng panganib. Kaya, pinakamabuti sa umaga ay hayaan munang magising ng lubusan ang katawan sa loob ng 45 hanggang 60 minuto. Uminom ng ilang lagok ng maligamgam na tubig, maglakad-lakad ng marahan sa bahay, o gumawa ng simpleng ehersisyo para umikot ang dugo bago maligo. Mas ligtas ito. Ikalawang mapanganib na oras, mula 9 ng gabi hanggang hating gabi. Ito ang oras na maraming nakatatanda ang nagkakamali sa pag-aakalang ang paliligo ay para luminis at makatulog ng mahimbing. Mukhang tama, pero sa totoo lang, ito ang isa sa mga pinakamapanganib na oras para sa kalusugan ng puso at blood pressure. Ang dahilan ay mula bandang 9 ng gabi. Ang utak ay nagsisimulang maglabas ng hormone na nagpapaantok. Sa oras na iyon, natural na bumababa ang blood pressure, bumabagal ang tibok ng puso, at ang nervous system ay pumapasok sa relaxation stage. Sa madaling salita, naghahanda na ang katawan na isara ang ilang function para makatulog tayo. Kung maliligo kayo sa oras na ito, lalo na kung mainit na tubig, lalawak ng husto ang mga blood vessels sa balat. Kapag lumawak ang mga ugat, mas maraming dugo ang mapupunta sa mga binti, habang ang utak ay kinakapos dahil sa mababang blood pressure. Ito ang dahilan kung bakit madali kayong magdilim ang paningin. Mapagod sa paghinga, mamutla, o bumagsak sa loob ng ilang segundo. Ang kaso ni Lola Trining mula sa Cebu na aking nakilala ay isang malinaw na patunay. Matagal na siyang naliligo sa gabi nang walang problema, ngunit isang beses na medyo mabilis siyang tumayo sa mainit na banyo, biglang bumagsak ang kanyang blood pressure at siya ay hinimatay nang walang nakakaalam. Mabuti na lang at napansin siya ng kapitbahay. Kaya, kung gusto ninyong maging malinis bago matulog, punasan na lang ang katawan ng maligamgam na tuwalya o maligo bago mag-a-7 ng gabi. Mula 9 ng gabi pataas, huwag nang maligo dahil napakahina na ng katawan at mabagal ang reflexes. Ikatlong mapanganib na oras, 20 hanggang 40 minuto pagkatapos kumain ng busog. Pagkatapos kumain, lalo na ng pagkaing mayaman sa carbohydrates at mantika, kailangan ng katawan ng maraming dugo para sa tiyan upang matunaw ang pagkain. Sa oras na ito, halos 60% hanggang 70% ng dugo sa katawan ay nakatuon sa digestive system. Kailangang bumilis ang tibok ng puso para matugunan ang pangangailangang ito. Kung maliligo kayo agad pagkatapos kumain, kailangang hatiin ng katawan ang dugo para sa dalawang gawain, panunaw at pag-regulate ng temperatura ayon sa tubig. Ang malamig na tubig ay nagpapasikip ng mga ugat, habang ang mainit na tubig ay nagpapalawak nito na hindi kayang sabayan ng katawan, kaya nagkukulang ng dugo sa utak. Dito ninyo mararamdaman ang panghihina ng kamay at paa, mabilis na tibok ng puso o parang kinakapos sa hininga, at magaan ang ulo. Ang kaso ng isang lolo na nasaksihan ko ay isang halimbawa. Pagkatapos kumain ng busog, naramdaman niyang naiinitan, kaya naligo agad. Ang puso niya ay nagtatrabaho ng husto, at lumawak pa ang kanyang mga ugat na naging sanhi ng pagkahilo at pagbagsak niya sa loob lang ng 1 minuto. Kaya, pagkatapos kumain, pinakamabuting magpahinga ng 45 hanggang 60 minuto para matunaw muna ang pagkain bago maligo. Sa ganoong paraan, mas stable ang blood pressure, mas malambot ang mga ugat, at mas magiging komportable at ligtas ang paliligo. Mga lolo at lola, ang 3 oras na ito ang pinakamahina,
pinakamabagal ang reflexes, at pinakamadaling magbago ang blood vessels ng mga nakatatanda. Sa pag-iwas lang sa 3 oras na ito, malaki na ang mababawas sa panganib ng pagkahulog, pagkahimatay, o stroke sa banyo. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na bahagi. Ibabahagi ko ang 2 golden hours para maligo ng ligtas at may benepisyo pa sa sirkulasyon, buto at pagtulog. Ikatlong bahagi, ang 2 ligtas at pinakamagandang oras ng paliligo para sa mga nakatatanda. Mga lolo at lola, matapos nating talakayin ang 3 mapanganib na oras, ngayon naman ay ibabahagi ko ang 2 oras kung kailan ang paliligo ay hindi lang ligtas kundi nagdudulot pa ng benepisyo sa kalusugan. Sa 2 oras na ito, ang inyong katawan ay nasa pinaka-stable na estado. Ang blood pressure, tibok ng puso, blood vessels, at nervous system ay gumagana ng maayos, kaya ang paliligo ay nagiging mas magaan at komportable. Maraming pag-aaral sa mga senior citizen ang nagpapakita na kapag naliligo sa tamang oras, mas nakakapag-relax ang katawan, mas malalim ang tulog, at nababawasan ang panganib ng pagkapagod, pagkahilo, at hirap sa paghinga. Ang 2 oras na ito ang pinaka-inirerekomenda ng mga doktor. Unang ligtas na oras, mula 8 hanggang 10 ng umaga. Ito ang oras kung kailan ang katawan ay ganap ng gising mula sa pagtulog sa gabi. Sa mga oras na ito, stable na ang sirkulasyon ng dugo, mas malambot na ang mga ugat, bahagyang tumaas na ang temperatura ng katawan, at hindi na pabago-bago ang blood pressure tulad ng paggising. Kung nakaugalian ninyong maglakad-lakad, uminom ng maligamgam na tubig, o kumain ng kaunti sa umaga, mas handa ang katawan bago maligo. Ang maligamgam na tubig ay nagbibigay ng ginhawa, lumalambot ang mga kasukasuan, at nagiging mas alerto at magaan ang pakiramdam. Maraming lolo at lola ang nagsasabi sa akin na masarap sa pakiramdam ang maligo ng medyo tanghali na. May siyentipikong basehan ito dahil sa oras na ito, hindi kailangang magtrabaho ng husto ang puso para mag-adjust sa temperatura ng tubig. Hindi bigla ang sumisikip o lumalawak ang mga ugat at sapat ang oxygen na nakakarating sa utak. Bukod dito, mula 1 hanggang 10 ng umaga rin ang oras na pinaka-relax ang mga kalamnan na nagbibigay sa inyo ng magaan na pakiramdam at sigla para sa buong araw. Ikalawang ligtas na oras, mula 3 hanggang 5:30 ng hapon. Ito ang oras kung kailan ang katawan ay nakapagpahinga na sa kalahating araw na gawain. Ang blood pressure at tibok ng puso ay nasa pinaka-stable na antas. Natural na tumataas ng bahagya ang temperatura ng katawan, malambot ang mga ugat, at alerto pa ang nervous system bago pumasok sa yugto ng pahinga sa gabi. Maraming benepisyo ang paliligo sa oras na ito. Una, ang maligamgam na tubig ay nakakabawas ng stress, nagre-relax ng mga kalamnan, at nagpapaginhawa sa pananakit ng balikat, leeg, o likod na karaniwan sa mga nakatatanda. Maraming may arthritis ang nagsasabi na ang paliligo sa hapon ay nakakatulong sa kanila na makatulog ng mas mahimbing at hindi gaanong pagod kinabukasan. Ikalawa, ito ang oras na bihira magkaroon ng malaking pagbabago sa blood pressure. Kapag hindi na nagdudulot ng pressure sa puso at mga ugat ang pagbabago ng temperatura, mas ligtas ang paliligo. Kung nakaugalian ninyong umidlip sa hapon, ipinapayo ko na maghintay ng 1 hanggang 2 oras pagkatapos gumising bago maligo. Sa ganoong paraan, stable na ang sirkulasyon at mas masarap ang pakiramdam. Bakit napakabuti ng paliligo sa tamang oras? Sa madaling salita, ito ang 2 oras na pinakamalakas ang katawan ng mga nakatatanda. Malambot ang mga ugat, stable ang blood pressure, regular ang tibok ng puso, at malinaw ang isip. Hindi nabibigla ang katawan sa pagbabago ng temperatura at mas mabilis ang reflexes. Kaya, ang panganib ng pagkahulog, pagkahilo, o pagkahimatay ay malaki ang ibinababa. Hindi lang ligtas, ang paliligo sa 2 oras na ito ay nakakatulong din para mas makapag-relax, mabawasan ang stress, makatulog ng mahimbing, at gumaan ang pakiramdam buong araw. Ngayon, dumako na tayo sa susunod na bahagi, kung saan ibabahagi ko ang pinakaligtas na paraan ng paliligo para sa mga senior citizen. Ika-4 na bahagi. Ligtas na paraan ng paliligo para maiwasan ang aksidente sa banyo. Mga lolo at lola, kahit alam na natin kung kailan dapat at hindi dapat maligo, hindi pa rin ito sapat para protektahan ang ating sarili. Dahil ang aksidente sa banyo ay hindi lang dahil sa maling oras, kundi dahil din sa mga maliliit na nakasanayan na ginagawa natin. Sa bahaging ito, ibabahagi ko ang pinakaligtas na paraan ng paliligo para sa mga nakatatanda batay sa aking karanasan at rekomendasyon ng mga 1.
Huwag maligo ng masyadong matagal. Ang ideal na oras ng paliligo para sa mga senior citizen ay 10 hanggang 15 minuto lamang. Kapag mas matagal, maaring mawalan ng init ang katawan, magbago ang blood pressure, at mas mapapagod ang puso. Kung paglabas mo ng banyo ay pagod ka at kailangan mong umupo, senyales iyon na na-overload ang iyong katawan. 2. Huwag agad ibuhos ang tubig sa ulo. Ito ay isang mapanganib na nakasanayan. Kapag papasok pa lang sa banyo, nag-adjust pa ang katawan. Kung agad bubuhusan ng tubig ang ulo, magre-react ng malakas ang mga blood vessel doon na maaaring magdulot ng pagkahilo. Ang tamang paraan ay basain muna ang mga paa at kamay, pagkatapos ay ang katawan at huli na ang ulo. San? Gumamit ng anti-slip mat at kung maaari, bath chair, upuan sa banyo. Maraming aksidente ay hindi dahil sa pagkadulas kundi sa pagkawala ng balanse. Ang anti-slip mat ay nakakatulong para hindi dumulas ang paa. Ang bath chair ay napakagandang solusyon, lalo na kung madali kayong mahilo. Ang paliligo ng nakaupo ay mas ligtas at komportable. Number 4. Huwag biglang. Baguhin ang temperatura ng tubig. Napakasensitibo ng ating mga ugat. Ang sobrang init na tubig ay nagpapalawak ng ugat, habang ang sobrang lamig ay nagpapasikip nito. Gumamit ng maligamgam na tubig at panatilihin ang temperatura nito habang naliligo. Number 5. Huwag i-lock ang pinto ng banyo kung may kasama sa bahay. Ito ay simple ngunit napakahalaga. Maraming kaso na hindi agad matulungan ang natumba sa banyo dahil nakalock ang pinto. Kung mag-isa lang sa bahay, magdala ng cellphone o emergency device. Leo, makinig sa iyong katawan habang naliligo. Kung makaramdam ng pagdidilim ng paningin, pagkahilo, malakas na tibok ng puso o hirap sa paghinga, itigil agad ang paliligo. Umupo ka agad, buksan ng bahagya ang pinto at tawagin ang kasama sa bahay. Number 7. Hayaan ang pamilya na bantayan ka. Kung matagal ka sa banyo, higit sa 13 minuto, dapat ay kumatok na ang pamilya para i-check kung okay ka lang. Nakaligtas ito ng maraming buhay. Mga lolo at lola, ang mga simpleng paraang ito ay malaki ang maitutulong para maiwasan ang aksidente. Ngayon, dumako na tayo sa huling bahagi para sa mga tips sa pangangalaga ng pangkalahatang kalusugan. Ikalimang bahagi, sikreto sa pangangalaga ng kalusugan para maiwasan ang pagkahilo at pagkahimatay. Mga lolo at lola, ang paliligo sa tamang oras ay isang bahagi lamang. Ang mas mahalaga ay ang pangkalahatang kalusugan. Kapag malakas ang puso, malambot ang mga ugat, at stable ang blood pressure, lahat ng gawain ay nagiging mas magaan. Narito ang mga sikreto para mapanatili ang kalusugan. 1. Tamang pagkain para sa matatag na blood pressure. Bawasan ang asin. Ang rekomendasyon ng World Health Organization ay hindi hihigit sa 5 gramo ng asin, 1 kutsarita bawat araw. Kumain ng pagkaing mayaman sa potassium, tulad ng saging, kamote, kalabasa, at mga munggo. Dagdagan ang gulay at prutas. Iwasan ang mga pagkaing mamantika at pinirito. 2. 3. Magaang ehersisyo. Araw-araw, ang regular na pag-eehersisyo ay pinakamahusay na natural na gamot. Ang 20,030 minutong magaang ehersisyo tulad ng paglalakad-lakad, stretching, o deep breathing ay sapat na para mapabuti ang sirkulasyon at palakasin ang puso. 4. Sapat na tulog. Ang kakulangan sa tulog ay nagdudulot ng mababang blood pressure kinaumagahan na nagpapataas ng panganib ng pagkahilo. Sikaping makatulog ng 6.7 oras bawat gabi. Iwasan ang paggamit ng cellphone bago matulog. Number 5. Kontrolin ang mga chronic na sakit. Ito ang pinakamahalaga. Kung kayo ay may high blood, sakit sa puso, o diabetes, mas sensitibo kayo. Regular na i-check ang blood pressure at inumin ang gamot ayon sa payo ng doktor. 6. Uminom ng sapat na tubig. Ang dehydration ay maaring magpababa ng blood pressure. Uminom ng tubig ng paunti-unti sa buong araw. C. Ayusin ang mga nakasanayan. Huwag biglang tumayo, laging mag-warm up bago maligo, at panatilihing kalmado ang isip. Mga lolo at lola, ang pag-aalaga sa kalusugan ay hindi lang para sa ligtas na paliligo, kundi para sa mas magaan at masayang pamumuhay. Pangwakas na mensahe. Mga lolo at lola, narating na natin ang dulo ng ating talakayan. Tandaan natin ang 3 mapanganib na oras ng paliligo. 1. Pagkatapos gumising. 2. Hating gabi. At 3. Pagkatapos kumain ng busog. At alalahanin ang 2 ligtas na oras.
1:8-1:10 ng umaga at 2:3 satos 5:00 sa 30 ng hapon. Ang pagtanda ay hindi isang pasanin. Ito ay isang yugto kung saan karapat-dapat kayong mamuhay ng payapa, alagaan at i-enjoy ang bawat araw ng malusog. Ang bawat kaalaman na natutunan ninyo ngayon ay isang regalo para sa inyong sarili. Ang kalusugan sa pagtanda ay hindi nakasalalay sa mga komplikado o mamahaling bagay, kundi sa maliliit ngunit tamang mga nakasanayan. Sa pamamagitan ng balansing pamumuhay, paliligo sa tamang oras, masustansyang pagkain, at magaang ehersisyo, bawat araw ay magiging payapa at malusog. Kung nakatulong sa inyo ang mga payong ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa aming channel para makatanggap pa ng mas maraming kapaki-pakinabang na impormasyon. Maaari nyo ring i-share ang video na ito sa inyong mga anak, apo at kaibigan. Kung mayroon kayong mga paksa na nais ninyong talakayin, tulad ng tamang temperatura ng tubig para sa iba't ibang sakit o isang 7-day meal plan para sa mahimbing na tulog at stable na blood pressure, mag-iwan lang po ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong oras at tiwala. Nawa ipagpalain kayo ng mabuting kalusugan, kapayapaan at kaligayahan. Magandang araw po at hanggang sa muli.